Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to Pinoy Crime Stories, kung saan tinatalakay ko ang mga krimen na naganap sa bansa natin. Kung gusto nyo ng mga ganitong storya, please hit the subscribe button upang kayo ay updated sa aking mga video. Isang trahedya ang gumulat sa isang pamilyang Pilipino sa Santa Ana, Manila. Ang kanilang anak na si Marvel Facturan, isang 27 anyos na overseas Filipino worker, ay brutal na pinaslang sa isang Slovenia. Hindi ng kung sino, kundi ng sariling asawa na si Mitya Kokjancic. Sa loob ng 3 buwan, itinuring ng pamilya Facturan bilang isang tunay na miyembro ng kanilang tahanan ang Slovenian na si Mitya. Ngunit ang lalaking kanilang itinuring na pamilya ay siya rin palang papatay sa kanilang pinakamamahal na anak. Ano kaya ang tunay na nangyari? Bakit humantong sa trahedya ang isang dapat sana'y masayang pagsasama? Samahan ninyo akong talakayin ang kwentong ito, isang kwento ng tiwala, pangarap at trahedyang sumira sa isang pamilya. Si Marvel Facturan ay isang pangkaraniwang Pilipina na may simpleng pangarap, ang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Noong Pebrero 2024, nakilala niya si Mitya sa social media. Kabila ng kanilang magkaibang kulturan, nagkapalagayan sila ng loob. Dumating si Mitya sa Pilipinas noong Hulyo 2024 upang personal na makilala ang pamilya ni Marvel. Sa loob ng 3 buwan, naging mabait siya sa kanila. Tumulong sa mga gawain at kahit paminsan-minsan ay namamalengke pa para sa kanila. Dahil dito, naniwala ang pamilya Facturan na mabuting tao si Mitya. Nang ipahayag ng dalawa ang kanilang balak na magpakasal, tinanggap ito ng pamilya ni Marvel ng may buong suporta at saya. Noong Hulyo 29, ikinasal sina Marvel at Mitya. Isa itong panibagong simula para kay Marvel at sa kanyang puso, naniniwala siyang nasa tamang landas siya kasama ang lalaking kanyang minahal. Matapos ang kanilang kasal, bumalik si Mitya sa Slovenia. Makalipas ng ilang buwan, sinundan siya ni Marvel upang magsimula ng bagong buhay kasama ang kanyang asawa. Noong Disyembre 17, lumipad patungong Slovenia si Marvel. Baon ang pangarap at pag-asa. Ngunit sa loob lamang ng 7 araw, ang masayang pagsasamang inaasahan niya ay nauwi sa isang bangungot. Disyembre 29, 2024, sa tahimik na bayan ng Bled, Slovenia, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang mag-asawa. Ang simpleng pagtatalo ay humantong sa isang karumal-dumal na krimen. Walang awang pinagsasaksak si Mitya si Marvel. Natanggap ng kanyang pamilya sa Pilipinas ang isang mensahe mula sa mga kaanak ni Mitya. Ang sabi ay, paumanhin. Si Marvel ay pumanaw na. Gulat, lungkot at galit ang bumalot sa pamilya Facturan. Sa isang iglap, ang anak nilang puno ng pangarap ay wala na. Ang pinakamasakit, matapos lang nila replyan ang mensahe, agad silang na-block ng pamilya ni Mitya. Para bang nais burahin ang anumang ugnayan sa kanila. Hindi matanggap ng pamilya Facturan ang sinapit ng kanilang anak. 3 buwan naming inalagaan si Mitya. Itinuring naming pamilya.
Pero sa loob lang ng isang linggo, nawala ang anak namin. Hindi ko matanggap. Ito ang mga kataga ng ama ni Marvel. Dinala mo pa talaga siya sa Slovenia para patayin lang? Sana hindi mo na lang siya dinala. Baka buhay pa ang anak ko ngayon. Ito rin ang mga kataga sa ina ni Marvel. Ang kanilang huling alaala kay Marvel ay ang yakap nito sa kanyang kapatid bago siya umalis. Hindi nila akalaing iyon na pala ang huling beses nilang mayayakap ang kanilang pinakamamahal na anak. Agad na naglunsad ng investigasyon ang mga otoridad ng Slovenia. Si Mitja Kokjancic ay inaresto at kasalukuyang nakakulong sa isang forensic prison para sa mga may sakit sa pag-iisip. Ayon sa Department of Foreign Affairs, patuloy nilang tinututukan ang kaso upang matiyak na mabibigyan ng hustisya si Marvel. Ngunit may pangamba ang pamilya Facturan dahil posible kayang makalusot si Mitja sa batas ng Slovenia sa pamamagitan ng pagpapakitang siya ay may problema sa pag-iisip. Ayon sa DFA Undersecretary Eduardo de Vega, may posibilidad na sa halip na makulong ay mananatili siya sa isang mental facility. O ang sinusubaybayan natin upang matiyak na hindi matatakasan ang pananagutan. Noong Enero 24, 2025, dumating sa Pilipinas ang mga labi ni Marvel. Ang isang masayahing babae na minsang nangarap ng magandang buhay sa ibang bansa ay ngayon ay nasa loob na ng isang kabaong. Sa kanyang huling hantungan, tanging sigaw ng kanyang pamilya ang nananatili. Hustisya. Ang kaso ni Marvel Facturan ay isang paalala sa maraming Pilipino, lalo na sa mga nagnanais makapag-asawa ng dayuhan. Ayon sa Commission on Filipinos Overseas, hindi dumaan si Marvel sa kanilang pre-marriage counseling program. Kung ito ay nagawa niya, maaaring nalaman ng mga otoridad kung may anumang red flag sa pagkatao ni Mitja. Hindi natin sinasabing masama ang pag-ibig sa banyaga, ngunit kailangang tiyakin na ang ating tiwala ay naibibigay sa tamang tao. Hindi sapat ang masasayang larawan sa social media. Ang tunay na ugali ng isang tao ay lumalabas kapag magkasama na kayo sa tunay na buhay. Hiling ng pamilya Facturan ang hustisya para kay Marvel. Nananawagan sila sa gobyerno ng Pilipinas na bantayan ang kaso at tiyaking mapapanagot si Mitja sa kanyang kasalanan. Para sa lahat ng Pilipino, ang kwentong ito ay isang paalala na maging mapanuri, mag-ingat at huwag basta-basta magtitiwala dahil minsan, ang taong ating minamahal ay siya ring magiging sanhi ng ating pagkalugmok. Muli, ito ang kwento ng isang pangarap na nauwi sa trahedya. Isang babaeng may dalang pag-asa, ngunit tinapos ng karahasan. Sana hindi ito maulit sa iba.